Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nanggaling? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. What is up mga kapodcast? Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. A month ago mga kapodcast, naganap ang isang plebisito dito sa San Jose del Monte City sa Bulacan na kung saan ay pinagbotohan kung payag ba ang mga Bulakenyo na maging isang highly urbanized city ang San Jose del Monte. And then after 2 days of canvassing ng mga boto, nanalo ang mga hindi pabor na maging isang highly urbanized city ang San Jose del Monte. And yamang nabanggit na natin yan, pag-usapan natin ngayon, ano nga ba kapag sinabing highly urbanized city? At ano nga bang mga lungsod yung ilan sa mga halimbawa na ganon, na nasa ganong kategorya ng cityhood, which is highly urbanized city? And paano nga ba ang isang lungsod ay naging isang highly urbanized city? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, basahin natin ayon sa Section 452 ng Local Government Code of 1991, kikilalanin bilang isang highly urbanized city ang isang lungsod kung mayroon itong populasyon na hindi bababa sa 200,000. Okay? Na sinertipikahan ng Philippine Statistics Authority at dapat hindi bababa sa 50 million pesos ang pinakahuling annual income nito batay sa constant price noong 1991 at sinertipikahan ng City Treasurer. So yung 50 million pesos mga kapodcast ay ang pinagbatayan nito is yung 1991 constant price, yung kung magkano nga ba yung halaga ng mga bilihin noon. Pero ang alam ko, parang nabago na yata to, naging 100 million na yata. Ewan ko, paki-confirm na lang sa comment section. Then bukod pa riyan, kailangan magsumite ang interesadong component city ng resolusyon mula sa sangguniang panglungsod sa Office of the President. Ang component city mga kapodcast, ito ay isang lungsod na matatagpuan sa isang probinsya. Mapirmahan man o hindi ng Pangulo ng Pilipinas ang proklamasyon sa loob ng 30 araw, ang lungsod ay may dedeklara na bilang isang highly urbanized city. 120 days after the proclamation, saka idaraos ng Commission on Elections o COMELEC ang plebisito para sa conversion ng lungsod na magsisimula sa information campaign na isasagawa rin ng COMELEC kasama ang mga national at local government officials, media, NGO at iba pa. So kung halimbawa, itong city na to ay idineklara bilang isang highly urbanized city, within 120 days bago yung plebiscite ay kailangan magsagawa ng isang campaign rally, ng isang information campaign ang LGU para mabigyan tayo ng impormasyon kung bakit nga ba tayo magiging isang highly urbanized city. Bilang isang highly urbanized city, ang isang lungsod ay bahagi pa rin ng isang probinsya geographically and for statistical purposes. Pero pagdating sa usaping politikal, hiwalay na ito mula sa pamahalang panlalawigan. So ilan sa mga example dito ay ang Angeles City, ang Puerto Princesa City, ang Lucena City. Yan ang ilan sa mga halimbawa. Baguio City, Zamboanga City, yon. Ibig sabihin, tuwing halalan ay hindi na makakaboto ng gobernador, vice-gobernador at provincial board ang mga botante mula sa isang highly urbanized city. Kasi meron na silang meron na silang sariling autonomy. Hindi na sila parang kumukonforme dun sa dati nilang mother province, sa dati nilang provincial government. Sa kasalukuyan, mayroong
33 na highly urbanized cities dito sa Pilipinas, kung saan 16 dito ay matatagpuan sa National Capital Region o NCR. Ang NCR ay binubuo ng 16 cities and 1 municipality which is yung Pateros. Ang pinakahuling lungsod na naging highly urbanized city ay ang Tacloban na niratipikahan noong December 18, 2008. So ito pa lang yung pang-33 na highly urbanized city dito sa Pilipinas. And hindi na ito nasundan pa ng kahit ano pang cities dito sa Pilipinas. Bakit nga ba mga kapodcast? Tingnan natin. So pag-usapan natin yung ano yung mga cities na bigo o hindi natuloy yung plebiscite na maging isang highly urbanized city. Sa bisa na Proclamation number 969 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong February 13, 1997, naging isang highly urbanized city ang Cabanatuan sa Nueva Ecija. Ang plebisito nito ay isinagawa kasabay ng idinaraos noon na barangay at sangguniang kabataan elections noong May 12, 1997. Pero maraming Novo Ecijano ang bumotong ayaw na maging highly urbanized city ang Cabanatuan. Pag-usapan natin yan maya-maya. Muling nagkaroon ng proklamasyon at nagdedeklara ulit sa Cabanatuan bilang highly urbanized city matapos pirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Proclamation number 418 noong July 4, 2012. Una sanang idaraos ang plebisito nito noong December 1 the same year, 2012. Subalit bilang paghahanda noon sa 2013 midterm elections, inilipat ng COMELEC ang petsa ng plebisito sa January 25, 2014. Subalit ipinagpaliban ito ng Korte Suprema matapos maghain ng Temporary Restraining Order o TRO si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Pero April 22 ng parehong taon, pinayagan ng Korte Suprema na ipagpatuloy ang plebisito para sa conversion ng Cabanatuan into a highly urbanized city. Idaraos sana ito sa November 8 ng pareho ring taon pero petsang October 21, 2014, patay sa Minute Resolution number 14-0732, sinuspindi ang plebisito hanggang sa makalikom ng 101 million pesos ang Cabanatuan na kinakailangan para maisagawa ang plebisito. So 2 beses na nag-attempt ang Cabanatuan City na maging isang highly urbanized city. Pero sa unang attempt ay maraming bumotong ng no, and then sa pangalawa ay hindi ito natuloy. Next naman, sa bisa naman ng Proclamation number 940 na nilagdaan ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, idineklara naman bilang isang highly urbanized city ang lungsod ng Tarlac. Ngunit sa ginanap na plebisito noong February 11, 2006, marami ang bumotong hindi pabor na maging highly urbanized city ang Tarlac City. Nilagdaan naman ni Nooy Pangulong Noynoy Aquino ang Proclamation number 124 noong March 14, 2011 na nagdedeklara sa lungsod ng Antipolo sa Rizal bilang highly urbanized city. Subalit inanunsyo ng nooy alkalde ng Antipolo na si Danilo Leible noong April 4 ng parehong taon ang postponement sa dapat sanay plebisito nito sa petsang June 18, 2011. At that time mga kapodcast, ang Antipolo, tinayo na dito yung provincial government ng Rizal. Although, ang kinikilala pa rin na capital or de facto capital ng probinsya ng Rizal noon ay ang Pasig. So, ang Antipolo noon, ang turing sa kanya ay de jure capital hanggang noong 2020. And then, ito last to. Ito, napag-usapan natin to sa intro. Nilagdaan naman ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation number 1057 noong December 4, 2020 kung saan idinedeklara ang lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan bilang isang highly urbanized city. Subalit sa ginanap na plebisito nito lang October 30 ng kasalukuyang taon ay maraming bumotong hindi pabor na maging highly urbanized city ang San Jose del Monte.
So anyari nga ba mga kapodcast? Bakit may mga cities na bigong maging isang highly urbanized city? Well, kung pagbabatayan natin yung requirements na hinihingi ng local government code, ay itong mga cities na nabanggit ay pasok naman sila sa requirements. Na-meet naman nila yung requirements. So may population sila na nasa 200 na more than 200,000. Yung annual income, yung previous annual income nila is more than 50 million or more than 100 million kung ilan man. Na-meet nila yung requirements. Okay? Pero ang pinaka tanong lang dito mga kapodcast ay kung handa ba ang mga citizens ng lungsod na yon na maging isang highly urbanized city. Itong city na ito, itong component city na ito. Okay? So, ano nga bang perks ng pagiging isang highly urbanized city? So, maraming mga investors yung mamumuhunan sa city na yun. And syempre, ay maraming mga negosyante ang magkaka-interest na magtayo ng kanilang negosyo doon sa city na yun. And syempre, tataas din yung annual budget ng city na yun kasi hindi na nga sila kukonforme sa provincial government, instead sa national government na sila dedirekta. So yung pondo na panggagalingan nila para sa mga projects nila ay rekta na mula sa national government. So hindi na nila kakailanganin ng basbas ng provincial government. Ganun ang perks ng isang highly urbanized city. Pero, kung babalikan natin, bakit itong mga cities na ito, ang Cabanatuan, ang Tarlac City, ang Antipolo, ang San Jose del Monte City, bakit bakit nag-fail sila na maging isang highly urbanized city? Well, maraming factors din kung bakit. Una dyan, syempre, yung sinasabi raw nila na natataas daw ang tax. Okay? Tataas daw ang tax. Pangalawa, so pag tumaas ang tax ay tataas din ang bilihin. And then pangalawa, sabi na baka raw hindi raw tumaas yung sweldo ng mga nagtatrabaho doon, di ba? Halimbawa na lang yung let's say sa kaso ng sa San Jose del Monte City. So ina-expect ng iba na magiging Manila rate na yung sahod nila doon. Pero yung sahod ng mga nagtatrabaho dito. But still, kahit maging highly urbanized city tayo, ang magiging rate natin is regional rate pa rin. So, region 3 pa rin tayo. Naroon lang kasi na geographically ay malapit tayo sa malapit ang San Jose del Monte sa NCR, makadikit niyan. Caloocan, Quezon City. Ayun. Isa pang sasabi, bakit hindi raw naging highly urbanized city ang hindi lang San Jose del Monte. Yung iba pang mga cities is because ay dahil sa kakulangan ng mga health service, government health service, mga pampublikong hospital. And bukod pa riyan yung mga problema sa infrastruktura, may mga lugar kasi dun sa mga cities na yun na may mga kalsada na hindi pa sementado, di kaya lubak-lubak yung daan, and then samahan mo pa ng traffic issues. Pero ang pinaka-factor kung bakit hindi sila naging highly urbanized city ay dahil hindi handa ang hindi handa ang mga residents doon na maging highly urbanized city, itong mga cities na ito. Ang parang akala nila kasi mga kapodcast na kapag naging highly urbanized city ay hihiwalay na talaga ng tuluyan sa mother province, both geographically and politically. Pero kung titingnan natin, kung pagbabatayin natin, even in the previous topics natin, mga napag-usapan natin, ano ba yun? Angeles, Bacolod, Iligan, itong mga examples na to, ay sila ay mga highly urbanized cities. Bagaman, part pa rin sila ng kani-kanilang mga probinsya. Let's say, ang Angeles ay part pa rin ng Pampanga geographically. Ang Bacolod ay part pa rin ng Negros Occidental geographically, as well as yung Iligan sa Lanao del Norte. Pero politically ay bukod na sila sa
sa provincial government. Parang ang thinking ng mga bumotong hindi pabor ay hihiwalay na talaga ng tuluyan. Magiging independent city na. Okay? Wala nang nakakasakop sa kanila na kahit anong probinsya. Which is hindi naman ganun. Okay? Hindi ganun yun. Sabi ko nga, kapag ang isang highly urbanized city ay nakahiwalay lang sila sa provincial government lang. Okay? So, politically, hiwalay lang sila doon sa probinsya. May sarili lang silang autonomy. Pero geographically and statistically, ay part pa rin sila ng probinsyang yun. So, kayo mga kapodcast, anong ang opinion nyo dito about sa highly urbanized city? Pwede nyong kontrahin yung mga sinasabi ko. Pero, itong mga na to ay batay ito sa mga nakahalap natin na mga information campaigns doon sa mga previous plebiscites ng mga probinsya. Lalong-lalo na itong huli, yung sa San Jose del Monte. So kayo mga kapodcast, anong opinion nyo dito? Dapat ba na itong mga cities na ito ay deserve ba nila na maging highly urbanized city or sadya talagang hindi pa panahon para sa kanila? Okay? So comment nyo na lang sa ibaba kung ano ang masasabi nyo doon. More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans. At mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. At mapapakinggan nyo po ng libre ang GPS Podcast sa Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast, at sa Podvine. Ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.